kanyang tulong lagi-lagi kami ay humihiling. Siya'y aming pupurihin tuwing araw at gabi. Kung kami nasa panganib, kay Maria tatakbo. Siya'y aming tatawagin kung lalapit ang tukso. O Maria, tutulungan kaming nangabubuhay. Kami ay ipanalangin kung kami mamamatay. Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin, gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan, kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang mangmahalang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Ang unang pagbasa ay mula sa Lumang Tipan sa aklat ni Sakaraya. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, tatangisan nila siya tulad ng pagtangis sa kaisa-isang anak, at magdadalamhati sila ng lubos tulad ng sa panganay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo mula kay San Lucas. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ito ang magandang balita ng ating Panginoon. Purihin ka, O Kristo. Madalas nating gustong gawing puro saya, katuwaan, aliw at panandaliang takasan sa problema ang kwento ng Pasko. Gustong-gusto ng lipunan ang masayang larawan ng sabsaban, ngunit ganap itong inihihiwalay sa malupit na katotohanan ng Pasko ng pagkabuhay. Mas pinipili natin ang masayang sanggol kaysa sa nagdurusang lalaki, subalit sa simula pa lamang may anino nang nakalambong sa ibabaw ng duyan, at ito ay pinakamabigat na bumagsak sa ina ng bata, kay Maria. Para sa maraming kabataang queer, ang pamumuhay sa ilalim ng maagang anino ay isang pamilyar na karanasan. Ang pagkaunawa na ikaw ay naiiba ay bihirang maramdaman bilang isang pagdiriwang. Kadalasan, dumarating ito bilang isang mabigat na pasanin. Kapag tiningnan natin ang kwento ni Maria ngayon, may malakas na pagkakahubig na lumilitaw sa pagitan ng hapis ng isang ina at ng mga natatanging pasaning dinadala ng mga individual na LGBTQ sa isang mapanghusgang mundo. Nagsimula ang pasanin ni Maria sa isang sandali na dapat sana ay puno ng kagalakan, nang dalhin niya ang kanyang bagong silang na sanggol sa templo para sa isang pagbabasbas. Isang matandang lalaki na nagngangalang Simeon ang sumira sa kakasiyahan. Direktang tumingin ang matanda sa batang ina at nagbabala na ang kanyang anak ay haharap sa matinding pagtutol.
Pagkatapos, binitawan niya ang isang nakakadurog na pahayag at isang patalim naman ang tatarak sa sarili mong kaluluwa. Para sa isang batang ina, napakatindi ng takot na idinulot nito. Sinasabi ni Simeon kay Maria na ang kanyang landas na tatahakin ay nagtitiyak na masasaksihan niya ang pagdurusa ng kanyang sariling anak. Ang pagdadala ng isang mabigat at nakatagong katotohanan habang sinusubukang mamuhay ng normal ay ranas ng mga queer. Katulad ni Maria, maagang natutunan ng mga kabataang LGBTQ na ang kanilang kakaibang nararamdaman ay magdudulot ng ligalig sa kanilang mundo. Naiisip nila na maaari silang turingang kalaban na masisira ang tingin sa kanila ng kani-kaniyang pamilya, kaibigan at iba pang kakilala, at nahaharap sila sa kakaibang panganib sa pamumuhay lang bilang sila. Sa loob ng 30 taon, pinanood ni Maria ang paglaki ng kanyang anak habang alam na may patalim na naghihintay. Gaya ni Maria, ginugugol ng mga kabataang queer ang mga taon ng kanilang paglaki sa pagprotekta sa isang katotohanan na hindi pa handang tanggapin ng mundo, habang mulat na mulat sa mga patalim na naghihintay sa kanilang pagtanda. Ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito ay nangyari sa krus, kung saan si Jesus ay harap-harapang itinakwil at pinatay. Nakatayo mismo sa paanan ng krus at tumatangging umalis ay si Maria. Sa sandaling iyon, tuluyan nang sumaksak ang patalim sa kanyang kaluluwa. Hindi niya tinakbuhan ng nakakatakot na sitwasyon. Dahil sa pagmamahal niya, pinili niyang manatili at sama ng anak sa gitna ng matinding sakit ng loob. Para sa mga taong LGBTQ na dumadaan sa sakit ng pagtatakwil ng pamilya o takot sa hinaharap, ang kwentong ito ay nagsisilbing salamin. Ipinapakita nito na lubos na nauunawaan ng Diyos kung ano ang pakiramdam ng itakwil ng mundo. Hindi iniligtas ng pagmamahal si Maria sa kanyang hapis, ngunit sinamahan siya nito sa gitna ng sakit. Ipinaalala sa atin na bagamat totoo ang sakit, hindi ito ang huling magdedesisyon sa ating kwento. Ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na ang malalim na pagmamahal ay madalas na matatagpuan sa gitna ng matitinding pagsubok. Hindi iniligtas ng Diyos si Maria sa hapis ng mundo, ngunit sinamahan siya nito sa pagdaan dito. Ang sakit ay hindi ang katapusan ng kwento. Paparating ang Pasko ng pagkabuhay, ngunit hindi ka makakarating sa linggo ng pagkabuhay nang hindi dumadaan sa anino ng Biyernes Santo. Ano man ang mga patalim na sumasaksak sa buhay mo ngayon, hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan, at hindi pa tapos ang iyong kwento. Mga tanong sa pinagnilayan, ang pagdadala ng El Nino. Ang pagkaunawa na ikaw ay naiiba ay bihirang maramdaman bilang isang pagdiriwang. Kadalasan dumarating ito bilang isang mabigat na pasanin na nagpaparamdam na nag-iisa ka. Naalala mo ba kung kailan unang lumitaw ang maagang anino na ito sa iyong buhay at paano mo ito dinala? Ang ikalawang tanong ay tungkol sa pagprotekta sa iyong katotohanan. Ang paggugol ng mga taon ng iyong paglaki sa pagtatago ng iyong tunay na pagkatao mula sa mundong hindi pa handa ay nakakapagod ng husto. Paano mo pinrotektahan ang sarili mo noong panahong yun? At ano ang mga patalim na kinailangan mong harapin sa iyong pagtanda? Ang ikatlong tanong ay tungkol sa kapangyarihan ng pagdamay. Kung minsan, hindi kayang lunasan ng mga tao ang ating kalungkutan o baguhin ang isang malupit na kapaligiran, ngunit ang kanilang pagmamahal ang nag-uudyok sa kanila na manatili pa rin sa ating piling. Sino ang naging ganyang uri ng karamay sa iyong buhay? Isang tao na tumatangging iwanan ka sa gitna ng matinding kabiguan. Manalangin tayo. O Ina ng mga itinakwil, lumalapit ako sa iyo, dala ang mga sugat ng aking nakaraan. Ikaw na nakakaalam sa bigat ng lihim na dusa, naway yakapin mo ang aking puso. Sa mga panahong naramdaman ko ang maagang dusa ng pagiging iba, noong ang aking katotohanan ay tila isang mabigat na kargahin. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang tuluyang madaig ng dilim. Ina, batid mo kung gaano kapagod ang magtago at magkunwari sa mundong hindi pa handang umunawa.
Sa bawat talim ng pagtanggi at pagsalungat na hinarap ko sa aking paglaki, naging kalasag kita. Tulungan mo ako magpatawad at bigyan mo ako ng lakas na panatilihing bukas ang aking puso sa kabila ng mga sugat. Higit sa lahat, salamat sa biyaya ng pagdamay. Sa pamamagitan ng mga taong nanatili sa piling ko sa gitna ng matinding kabiguan, silang mga hindi nagbago at hindi nang iwan. Hindi nang iwan, ipinaramdam mo ang iyong walang hanggang pagmamahal. Turuan mo kami maging kanlungan para sa isa't isa. Tanggapin mo ang aking kwento, ang aking kahinaan, at ang aking pag-asa. Siya nawa.